Ako si Maria at ito ang aking kwento. Si Vivian ay isa sa mga narerespetong tao na nakatira sa isang sikat at kilalang subdivision. Sinasabing halos lahat ng kanyang mga kapitbahay ay puro mayayaman din. Karamihan sa mga ito ay mga abogado at ilan naman ay mga judge. Bagamat si Vivian ay hindi kabilang sa kanila, ay napakayaman naman itong tao dahil sa hawak nitong mga real estates. Sa katunayan ay isang subdivision na iyon sa mga pagmamay-ari niya. Nag-iisa lang kasi itong anak at nang mamatay ang mga magulang nito, ay pinamana sa kanya ang lahat ng mga lupaing pagmamay-ari nila at ang lahat ng pera at kayamanan ay napunta lamang sa kanya. Sanay sa marangyang buhay itong si Vivian. Wala itong ginawa kung hindi magpaparty sa malaki nitong bahay kasama ang mga kaibigan at mga kapitbahay nitong mga abogado. Minsan pa ay dumadayo pa ito sa ibang lugar para magliwaliw. Pakiramdam niya kasi na sa ganitong paraan ay mabibilang na siya sa mga importanteng tao dito sa mundo. Sa bawat party na ginaganap sa kanyang bahay ay talaga namang nag-e-enjoy ang lahat at kasabay ng kanilang kasiyahan ay ang marurumi at napakaraming kalat na iniwan ng gabing nagdaan mula sa party. Kahit na sobrang yaman ni Vivian ay ayaw niyang may kasama sa loob ng kanyang bahay. Nais niya lamang mapag-isa. Ito na rin siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit tumanda ito ng dalaga. Kung kaya naman, ay madalas lang siyang umuupa ng kasambahay kung kailan lamang niya ito kailangan. At sa tuwing matatapos ang party sa kanyang bahay, ay tumatawag siya ng tagalinis sa isang cleaning agency para tulungan siyang linisin ang mga kalat sa loob ng kanyang mansyon. Isang umaga, pagkarinig ni Vivian sa pagtunog ng doorbell ng kanyang bahay, ay tumayo na agad ito para pagbuksan ng pinto. Marahil ay ito na ang tagalinis na itinawag niya sa agency kani-kanina lang. Subalit, nabigla ito ng isang payatot at maliit na dalaga ang bumungad sa kanyang harapan. Sa hinuhan ni Vivian ay ito na nga ang kasambahay na kanyang hinihintay dahil sa timbang may lamang basahan at brush na dala-dala nito. Pero hindi naman napigilan ni Vivian ang kanyang sarili at naglinitong in-interview ang dalaga. Iha, sigurado ka bang kaya mong maglinis ng ganito kalaking bahay? Habang tinitingnan nito ang dalaga mula ulo hanggang paa na sa tansya nito ay may tangkad lamang itong 5 feet. No offense Iha ha, pero sa palagay ko napakabata mo pa para sa ganitong trabaho. Tapos ang payat mo pa at mukhang lalampa-lampa. Baka naman abutin tayo ng 1 linggo dito Iha. Sarkastikong sambit ni Vivian. Isang matamis na ngiti lamang ang itinugon ng dalaga na itatago na lang natin sa pangalang Donna. Tila ba sinilip muna nito ang buong bahay bago sinagot ang tanong ni Vivian. Huwag po kayong mag-alala ma'am. Huwag po kayong padaya sa edad ko. Kahit po ganito lang ako katangkad ay malakas po yata to. Sisiw lang yan ma'am. Matatapos ko kaagad ang paglilinis sa buong bahay nyo. Promise pagbubutihan ko po ang pagtatrabaho. At promise nyo rin ma'am ha, na kapag nasiyahan kayo ako na palagi ang tagalinis na kukunin nyo. Nakangiti at pabiro namang wika ni Donna sa babae. Tila gumaan naman kaagad ang loob ni Vivian sa tinura ng dalaga. Mukha naman itong totoo sa sinasabi nito, kung kaya naman ay pinapasok na niya ito sa loob at inutusan na agad magsimula. Muling nginitian ni Donna si Vivian at nagsimula na nga ito sa paglilinis na gagawin habang pinupulot ng mga bote ng wine at pinupunasan ng mga lamesa. Sa isang bahagi ng mansyon ay napaisip si Donna na hindi nga nagbibiro sa kanyang amo. Subalit hindi iyon ang oras para panghinaan siya ng loob, kung kaya naman ay mas pinag-igihan niya pa ang pagwawalis ng sahig, pagpupunas ng mga bintana at kung ano-ano pa. Kahit na nakakaramdam na siya ng pagod, ay hindi siya tumigil na halos pakinangin na niya ang lahat ng bagay sa loob ng bahay ni Vivian. Habang nagpupunas ng pawis ay nakita ni Donna na napapalakpak pa itong si Vivian sa kasipagang kanyang ipinakita. Isang malaking ngiti lamang ang itinugon noon ni Donna sa babae at wala nga itong nagawa kung hindi to pa rin ang pangako nito sa dalaga na siya na ang magiging regular nitong tagalinis tuwing araw ng Sabado at Linggo. Nagpatuloy ang ganitong gawain sa buhay ni Vivian at Donna. Magpapaparty si Vivian, maglilinis si Donna, at maraming buwan na ang lumipas at ni minsan ay walang naging problema sa pagtatrabaho ni Donna sa mansyon. Minsan pa nga ay nababanggit pa ni Vivian si Donna sa mga kaibigan nito na siya na raw yata ang may pinakamagaling na kasambahay at tagalinis sa buong lugar nila. At iyon ay dahil kay Donna. Ganun pa man, sa tuwing pupuntang dalaga sa bahay nito, ay papatuloyin lamang niya ito doon at ni minsan
ay hindi niya ito formal na kinausap, ni hindi nagtatanong si Vivian tungkol sa buhay ng dalaga o kahit man lang itanong kung ano pang iba nitong ginagawa. Sa isip kasi ni Vivian, na isa lamang itong hamak na tagalinis, bakit niya pasasayangin ang kanyang oras para lamang malaman ang pinagkakaabalahan nito sa buhay sa tuwing wala ito sa mansyon. Sa kabila ng katotohanan na isa itong masipag na kasambahay at nakikita naman niyang profesional kung ito'y kumilos, ay pilit iyong binabaliwala ni Vivian dahil sa tingin niya ay isa lamang itong hampas lupa, kaya iyon nagtatrabaho sa kanya at di hamak na mas magaling siya sa dalaga dahil mayaman siya at sikat siya sa lugar na iyon, kaya walang dahilan para pag-interesan niya pa ang buhay ng isang babaeng mababa ang kalidad. Kung kaya naman, sa patuloy na pagiging tagalinis nito sa kanyang bahay, ay patuloy din ang kanyang hindi pagpansin kay Donna hanggang isang araw ay may nakita si Vivian na isang librong nahulog mula sa bag ni Donna. Hindi iyon napansin ng dalaga dahil sa pagkabisi nito sa paglilinis, kaya naman minabuti niya na itong pulutin. Umaasa siyang isa ito sa mga novel books na tungkol sa mga kabaduyang love story na madalas basahin ng mga kabataang nasa edad ng kanyang kasambahay. Pero nabigla si Vivian dahil ang libro pala ay tungkol sa constitutional law. At ano naman kayang ginagawa ng dalaga sa ganitong klaseng libro? Isip ni Vivian. Natapos na ni Donna ang paglilinis at nang magpapaalam na ito sa amo, ay inabot naman ito ang librong napulot niya kanina. Hindi naman napigilin ni Vivian ang kanyang sarili, kaya naman nag-usisa ito sa dalaga. Donna, ano naman ang ginagawa mo sa constitutional book na yan? Natatawa pa nitong wika sa dalaga. Isa po ito sa mga libro ko, ma'am. Nasa college na po kasi ako ngayon. Pinapasukan ko po kahit na anong klaseng part-time job, kabilang na po ang paglilinis ng bahay, para po makagraduate ako sa law school. Gusto ko po kasi maging abogado, ma'am, at magtayo ng sariling law firm balang araw. Hindi naman makapaniwala si Vivian sa mga narinig niya. Ikaw? Lawyer? Nagpapatawa ka ba, iha? Masyado naman yatang mataas ang pangarap mo. At sariling law firm baka mo? Hay nako, oras na para magising ka sa kahibangan mo, iha. Hindi pa huli ang lahat. Patawa ka, isa ka lang tagalinis, no? Kaya pwede ba? Doon ka na lang kung saan ka magaling, ha? Malakas, natawa at iiling-iling na wika ni Vivian kay Donna. Natigilan naman at halos mahimatay si Donna sa sinabi sa kanya ng babae. Ang buong akala niya ay may mabuti itong kalooban. Subalit, isa rin pala itong matapobreng mayaman. Hindi siya makapaniwala. Akala niya ay sa drama lang nangyayari ang mga ganoong tagpo. Hindi niya inaasahan na siya mismo ay mararanasan ang ganoong pangahamak sa isang kagaya niya. Kahit na gustong-gusto nang umiyak noon ni Donna, ay hindi niya hinayaang pumatak ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Nagpatuloy lamang siya sa pagliligpit ng kanyang gamit at tahimik na umalis sa malaking mansyon. Nang sumunod na Sabado, ay ibang tagalinis na ang ipinadala ng agency at kahit kailan ay hindi na bumalik si Donna sa mansyon ni Vivian. Mabilis na lumipas ang mga oras at araw. 10 taon ang nakakaraan ay wala namang pagbabago sa buhay ni Vivian. Party dito, party doon, at lalo pa itong naging mas matapobre sa bawat kasambahay na nakakasalamuhan nito. Isang araw ay naimbitahan naman itong si Vivian sa isang malaking party daw ng mga lawyer at judge. Isa raw itong malaking event para i-celebrate ang pagkakapanalo ng kaso ng isang malaking kumpanya at para na rin bigyan ng karangalan ang lawyer na humawak sa kaso nito. Naging usap-usapan ng gabing iyon ang abogadang naging daan para sa tagumpay ng kumpanya. Kahit raw siya ay magugulat dahil sa murang edad daw nito ay napakaraming kaso na ang hinawakan at lahat ay naipanalo nito. Nasangkot ay puro malalaking tao at nakapagpatayo na rin daw ito na sarili nitong kumpanya. Hindi naman maalis sa isip ni Vivian ang maintriga dahil sa mga bulong-bulungan naririnig niya mula sa kanyang mga kaibigan. At nang tawagin sa stage, ang abogadang tinutukoy ng mga ito ay halos tumulo ang laway niya sa laki ng pagkakanganga ng kanyang bunganga dahil isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi niya lubos maisip na ang taong nakikita niya ngayon ay ang taong inalipusta niya noon dahil sa pagiging tagalinis nito sa kanyang bahay. Isa sa mga laman ng speech nito ang pagiging isang matyaga at masipag para makamit ang mga hangarin sa buhay.
At ang paglaban sa mga karapatan at kung ano ang tama ay kabilang din sa mga winika nito. Masigabong palakpakan naman at hiyawan ang ganti sa kanya ng mga tao. Lahat ay humahanga sa galing at taglay nitong talento. Minsan, madali lang sa atin ang husgahan ang taong nasa harapan natin batay sa kanyang pisikal na anyo at sa kung ano ang alam nating ginagawa niya sa kanyang buhay. Pero hindi natin nakikita ang iba niya pang kapasidad at potensyal. Palagi mong tatandaan na minsan ay hindi natin agad masusukat ang kakayahang taglay pala natin at hindi natin malalaman ang natatago nating galing kung hindi natin ito sisimulang tuklasin at pagsisikapan. Huwag kang susuko kagad. Tandaan mo, tiwala lang ang kailangan.